Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang malaking usapin tungkol dito sa mundo ni XRP. Sapagkat may ilang tao ang naniniwala na si XRP ay maaring umabot sa presyo na $1,000 bawat token. Ngunit ayon po sa isang kilalang crypto analyst na si Tony the Bull, ang ideyang ito ay imposible raw at tinawag pa niya itong fantasy pricing. Kaya sa video na ito ay hihimayin po natin ang mga dahilan kung bakit hindi daw realistic ang $1,000 na target price para kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng eksperto tungkol sa $1,000 na XRP price. Yan, ayon po kay Ginoong Tony, ang ideya na si XRP ay aabot sa $1,000 ay hindi kayang suportahan ng ekonomiya. Ibig sabihin, ang mga numero at halaga na kailangan para makamit ito ay masyadong malaki at labas na sa katotohanan ng kasalukuyang financial system. Ang impact po nito ay simple. Kung masyadong mataas ang inaasahan ng mga investors, maaari pong mauwi ito sa maling pagdidesisyon sa market. Ang sobrang taas na expectation ay maaari pong magdulot ng overhype at posibleng mabilis na pagbagsak kapag hindi natupad ang inaasahan ng mga tao. Ano naman ang mangyayari sa market cap ni XRP kung umabot nga ito sa presyong $1,000? Kung sakaling tumaas nga sa XRP sa presyong $1,000, ang market capitalization po nito ay aabot sa antas na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng finance. Sa simpleng salita ay magiging 4 na beses itong mas malaga kaysa sa buong global gold market. Kung mangyari ito, mababago po ang buong takbo ng ekonomiya at siguradong magkakaroon ng malawakang epekto sa iba pang mga assets. Pero dahil sobra itong malayo sa realidad, hindi ito pwedeng asahan ng mga investors. Ngayon ay bakit po ikino-compare itong si XRP sa gold market? Ang ginto ay isa po sa pinaka-stable at pinagkakatiwalaang asset sa buong mundo. Ilang siglo na itong itinuturing na basihan ng value. Kung sa XRP ay biglang maging 4 na beses na mas mahalaga kaysa sa gold, ito ay magiging sobrang kakaiba at hindi pa nangyari kahit kailan. Kung mangyari ito, mawawala po ang tiwala ng mga tao sa traditional assets tulad po ng gold at saka stocks. Ngunit dahil sobrang impossible ito, mananatili pa rin ang ginto bilang matatag na asset. Paano kung ikumpara si XRP sa mga pinakamalalaking kumpanya? Yan, kung umabot nga sa $1,000 itong si XRP, mas malaki pa ang kanyang market cap kaysa sa Apple ng halos 15 times. Yan, si Apple ang pinakamahalagang kumpanya sa stock market ngayon at wala pang digital asset na lumapit sa ganitong antas. Hindi kayang lampasan ng isang crypto ang pinakamalaking kumpanya sa mundo sa ngayon. Ang pagkahambing na ito ay nagpapakita po kung gaano kalayo ang $1,000 target na realidad. Sa realidad. Paano po ito konektado sa global market or global economy? Kung susuriin sa mas malaking saklaw, ang $1,000 na presyo ni XRP ay katumbas po ng kalahati ng global GDP. Ibig sabihin ay kalahati ng lahat ng produkto at serbisyo sa buong mundo ay katumbas lamang ng isang cryptocurrency. Ayon po kay Tony, ito ay imposible dahil wala pang isang asset o kumpanya sa kasaysayan na nakapantay ng ganitong laki ng ekonomiya. Dahil sobrang laki ng implication nito ay imposible itong suportahan ng ekonomiya kaya hindi ito dapat maging basihan ng mga investors. Ano naman po ang ibig sabihin kung kalahati ng stock market ay katumbas ni XRP? Yan, kung mangyari ang $1,000 target, sa XRP po ay magiging katumbas ng kalahati ng buong global stock market. Ang stock market ay binubuo po ng libu-libong kumpanya sa iba't ibang bansa. Hindi po posible na isang cryptocurrency lang ang lalampas or papantay sa combined value ng lahat ng ito. Dahil hindi ito tugma sa realidad ng market structure, malinaw na ang ganitong projection ay labas sa tunay na posibilidad.
Yan, bakit naman po tinawag itong fantasy pricing? Tinawag ito ni Ginoong Tony na fantasy pricing dahil kahit pa magkaroon ng mass adoption, regulatory clarity at magandang market cycle, hindi pa rin po sapat para kay XRP ang umabot sa $1,000. Ang distansya mula sa kasalukuyang presyo hanggang sa trillion-dollar level ay masyado pong malayo para maabot sa susunod na dekada. Ang sobrang taas na pangarap na ito ay maaari pong mag-udyok sa mga investors na umasa ng sobra at mawalan ng focus sa mas realistic na target prices. Yan, bilang panghuling katanungan, ay ano naman po ang inaasahan sa susunod na mga taon? Ayon po kay Tony, kahit taong 2030 ay hindi po credible na umabot si XRP sa presyong $1,000. Totoong mabilis ang galaw ng crypto market at puno ito ng volatility pero may hangganan ang kayang gawin ng global economy. Ang mga investors na umaasa ng $1,000 ay maaari pong maghintay ng henerasyon ng walang kasiguraduhan. Mas mabuti na mag-focus sa mas achievable na growth. At yan bilang panghuli, para sa akin ay napaka-importante po ng may point naman yung mga sinabi dito ng eksperto. Dapat po na maging realistic tayo pagdating sa ating crypto investment. Totoo na si XRP ay may potensyal at maaari pong tumaas pa ang kanyang presyo. Pero ang $1,000 ay mukhang hindi pa makatotohanan sa ngayon dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng global economy. Kaya ang tamang mindset ay mag-invest po ng may balance at hindi po puro hype ang ating nagiging basihan. Kung sobrang taas ang ating inaasahan ay madali ring masaktan kapag hindi po ito natupad. Yan, madali lamang tayong masaktan. Sa huli, mas mabuti po na manatili tayong grounded at nakafocus sa mga posibleng mangyari kaysa sa mga fantasy prices. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.